Alright, tayo po ay magsisimula na sa ating pong virtual Bible study sa gabi ito. At umpisahan po natin ito sa isang panalangin. Maraming banal na nasa mga kalangitan, maraming salamat po sa pagkakataong muli na pinagkakaloob niyo sa amin na mga anak ninyo upang sama-sama po kaming mag-aral ng mga banal na kasulatan ninyo sa Book of Romans. Hiling po namin, Panginoon, ang pangunguna sa amin ng banal na Espiritu upang siya ang magbukas ng aming puso't isipan upang aming pong maunawaan ang mga bagay na aming pag-aaralan sa gabi ito. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa provision po ninyo sa araw-araw sa aming mga pangangailangan at sa pangangailangan po ng aming mga mahal sa buhay. Harinawa, Panginoon, na ingatan niyo kami sa kapayapaan sa gabing ito habang kami po ay nag-aaral. Ipagpatawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa inyong banal na harapan. Ang aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Napag-aralan po natin nung nakaraang Wednesday ang tungkol po dito sa remnant ng Israel, yung tinatawag ni Apostle Paul dito na elect. Right? Ang elect po dito na binabanggit niya ay walang iba kundi yung elect sa Israel. Yan po ang context ng chapter 11. There is a remnant elected by grace. At ito po yung mga tunay na Israelites. Ang binibilang po talaga ng Diyos na tunay na mga Israelites ay yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo mula sa race ng mga Hudyo. Okay, at sabi po dyan, the elect among them did, but the others were hardened. Yung pong elect, naabot po nila yung righteousness na tinatanggap ng Diyos. Naabot po nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Pero yung iba raw, others were hardened. In fact, itong others na ito po yung 99+% ng Israel ang pinatigas ng Diyos. As it is written, God gave them a spirit of stupor. Binigyan sila ng espiritu ng pagkaantok. Right? Naging antukin sila. Alam niyo po, pagka tayo ay inaantok, wala pong pumapasok sa natin, sa ating isip. Right? Para tayong lumulutang, hindi natin naunawaan kung meron mang sinasabi yung nakapaligid sa atin. Kung tayo ay inaantok po, halimbawa, nakikinig ka ng sermon at inabutan ka ng antok, hindi mo na nakupan po, hindi mo na naunawaan kung ano yung sinasabi ng nagsasalita. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Doon sa 99+% ng mga Israelites na kanyang pinatigas, talagang binigyan po sila ng spirit of pagkaantok, right? Spirit of stupor. Eyes that could not see. Ayan, eyes that could not see and ears that could not hear to this very day. Ibig sabihin, to the very day that the Apostle Paul was writing the book of Romans. Yung iba, babasahin niya, to this very day, ngayong araw na ito. Right? Although totoo naman po, hanggang ngayon, 99+% po ng mga Israelites ang hindi nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. And that percentage, hindi po nagbago yan over the centuries that had passed. Ganun pa rin po hanggang ngayon. Kaya, although the Apostle Paul was referring to his day, nung sinusulat na ito, right, alam po natin na hanggang sa panahon ngayon, ang Israel po ay 99+% na mga unbelievers and therefore are not saved. Okay?
Kaya yung pong mga naniniwala na itong Israel ngayon, yan pa rin ang bayan ng Diyos, kayo po ay nagkakamali. Okay? Ang tinatawag pong bayan ng Diyos ngayon ay yung elect sa kanila. At yun po ang less than 1% ng mga Israelites ngayon na nananampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang kanilang Messiah. Okay? Iilan lang po yan. Maliit na percentage, less than 1%. Dahil binigyan po sila ng espiritu ng pagkaantok. May mga mata pero hindi makakita. May mga tenga pero hindi naman makarinig. Alam niyo po, kailangan nating maunawaan ang pakikitungo ng Diyos. Right? Mapa sa kanyang bayan o kaya mapa unbelievers. Ang pakikitungo po ng Diyos ay pareho. Ang ibig sabihin nito, pag kami pinapadala po siyang katotohanan, liwanag. Right? At ito ay lagi mong nire-reject, lagi mong tinatanggihan. Darating po ang panahon na ang Diyos mismo ang magpapatigas sa iyo. Para sa ganun, manatili ka na dun sa unbelief mo. Kailangan pong maunawaan natin ang dealing ng Diyos sa mga tao, mapa-believers man o mapa-believers, pagka ang Panginoon po ay nagpadala ng bagong liwanag o ng dagdag na liwanag. Tandaan niyo po, ang katotohanan po ay progressive, ay binibigay ng Diyos. Kahit na po yung divine revelation sa history, hindi naman po binulaga ng Diyos yung mga tao at ibinigay niyang lahat yung gusto niyang ipahayag. Hindi po. Inunti-unti niya yung makakayanan ng tao at maaari niyang maunawaan at tanggapin. Yun lang po ang ibinibigay niya sa mga kapanahonang lumipas. Ngayon, kung tuwing magpapadala ng dagdag na liwanag ang Diyos tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang kalooban, tungkol sa kanyang plano, right? Kung siya po ay magbigay ng karagdagang liwanag sa mga bagay na yan, at paulit-ulit na nire-reject ng tao, alam niyo po, darating ang panahon, patitigasin na talaga ng Diyos. At ganito po ang nangyari sa Israel. Nagpadala siya ng maraming prophets. Sinumpatan nga niya yung Israel eh. Sino sa mga propetang pinadala ko sa inyo ang hindi ninyo pinersecute at pinatay? Talaga po, majority. Hindi nila napatay si Elijah dahil kinuha ng Diyos. Right? Pero yung pong mga prophets na pinadala niya, majority po sa kanila pinatay. Pinatay mismo ng mga Israelites. Right? Kaya nga nung pong rebukin ng Diyos ng ating Panginoong Kristo, yung mga Pharisees, sabi niya, o kayo na mga anak ng mga mamamatay ng mga propeta. Right? At inamin nila na sila ay mga anak ng mga mamamatay propeta. At sinasabi nila, kung sana kami ay nabuhay nung panahon nila, ibig sabihin yung panahon ng kanilang mga magulang, ng mga kanilang ninuno, hindi sana namin pinatay ang mga propeta. Itong pinakadakilang propeta sa lahat, ang ating Panginoon Kristo, yun ang pinatay nila. Right? Yung mga Hudyo, mga Israelites sa panahon ng ating Panginoong Kristo. So, pagka po nire-reject mo ang katotohanan, and ito po ang principle, right? Lagi pong may pinapadalang kaliwanagan, dagdag na liwanag ang ating Panginoong Diyos para sa kanyang bayan. Ito po ay test na rin sa bayan ng Diyos. Kung talaga bang mahal nila ang katotohanan, tatanggapin nila yung mga later revelation, right? Mga dagdag na kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kanyang plano ng
pagliligtas na isinagawa ng ating Panginoong Kristo. Pero kung tuwing magpapadala siya, re-rejectin mo, right? Magpapadala na naman siya ng bagong liwanag, re-rejectin mo na naman, paulit-ulit, tulad ng Israel, darating ang panahon, patitigasin ka na ng Diyos. Yan po ang prinsipyo ng Diyos sa dealing niya sa mga tao, mapa-unbeliever man o believer, right? Yan po ang dealing niya. Mapabayan man niya o hindi niya bayan. Ganyan po ang dealing ng Diyos. Na pagka laging nire-reject ang kanyang mga dagdag na kaliwanagan sa kanyang inihahayag through His messengers, through His prophets, through the apostles, and through the messengers na pinapadala niya sa iglesia, alam niyo po, patitigasin talaga ng Diyos. At yan po ang nangyari sa Israel. Meron nga silang mga mata, hindi makakita. At merong mga tenga, hindi naman marinig. Ang ibig sabihin niyan, naririnig nila, nakikita nila yung preacher, naririnig nila yung ipinangangaral ng preacher, pero hindi po nila maunawaan. Yan po, kung babasahin niyo po yung dealing ng Diyos pagdating sa revelation niya, additional revelation ay binibigay niya sa kanyang bayan, o kaya revelation sa mga unbelievers. Basahin niyo po ang 2 Thessalonians chapter 2. Umpisahan niyo sa 9, right? 10. Pagka talagang nire-reject mo lagi, ang ibig sabihin, hindi mo talaga mahal ang katotohanan. Kasi kung mahal mo talaga ang katotohanan, every time na may ihahayag sa iyo, tatanggapin mo. Tatanggapin mo itong ibinihahayag niya ngayon, tatanggapin mo. At pagka meron na naman siyang inihayag, tatanggapin mo na naman. Pero kung paulit-ulit po na nire-reject mo, patitigasin ka talaga. At sang-ayon sa 2 Thessalonians chapter 2, right? Umpisa sa 9, 10, ang gagawin niya, patitigasin ka nga naman niya dahil rinireject mo, you do not have the love for the truth. Anong gagawin niya? He will even make you believe a lie. Ayaw mo tanggapin yung totoo. Sige, hinahayaan ka ng Diyos na maniwala ka sa kamalian. Kaya po nakakatakot yung one. Akala natin nasa atin na lahat ang katotohanan at wala nang idadagdag pa ang Diyos sa ating alam. Nagkakamali po tayo. Right? In every time, in every age, may laging pinadadala ang Diyos ng dagdag na revelation. Dagdag dun sa una na nating alam. Okay? Maaring kaliwanagan doon sa mga hindi pa maliwanag sa mga nauna niyang inihayag. Kailangan tanggapin natin. Kailangan pag meron na naman siyang pinadala na bago, tanggapin natin. Dahil kung paulit-ulit na tinatanggihan po natin, alam niyo po ang mangyayari. Patitigasin na nga naman ng Diyos tayo. Kaya po nakakakuha niyan, nakakatakot yung bagay niyan. Yung mga nahirati sa pagtuturo ng kamalian, kahit na ilang beses mong ipangaralan sila ng katotohanan, nire-reject nila, alam niyo po, ang mangyayari, talagang patitigasin sila ng Diyos at hahayaan ng Diyos. Ang Diyos pa ang ang gagawa ng paraan para maniwala sila sa kamalian. Ganyan po ang dealing ng Diyos. Hindi natin yan matatawaran. God is sovereign. Okay? Yan ang dealing niya. Kung paulit-ulit mong nire-reject ang katotohanan, ganyan po ang mangyayari tulad ng nangyari sa Israel. Binigyan po sila ng espiritu ng pagkaantok. So hindi nila naunawaan yung sinasabi sa kanila. Naririnig nila pero hindi nila naunawaan. Right? Nakikita nila yung nagsasalita pero hindi rin nila maintindihan. Ganyan po ang nangyari sa Israel. Dahil sa paulit-ulit for so many centuries,
na nagpapadala ng liwanag sa kanila, ng katotohanan sa kanila ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga propetang pinili ng Diyos, nire-reject nila paulit-ulit, pinapatay nila yung mga messengers niya. So anong ginawa ng Diyos? Pinatigas niya sila. At siya na mismo ang bumulag sa kanila. Akala ng iba, yung mga panpo, yung mga naniniwalang sa maling sovereignty ng Diyos, akala nila, talagang sinadya ng Diyos. Right? Sinadya talaga ng Diyos na bulagin sila. At that point in time, nung dumating si Jesus Christ, no. Yan po ang product nung paulit-ulit nilang pag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Pero inyo, nakaharap na nila mismo ang embodiment ng truth, ang ating Panginoong Jesucristo. Nakaharap na mismo nila yung mga scribes and Pharisees. Nakaharap na mismo nila ang embodiment of truth. Pero dahil po sila ay nasanay nang nire-reject ang katotohanan na pinapadala sa kanila ng Diyos, nireject nila ang ating Panginoong Jesucristo. John 1 verse 11, ang sabi sa atin, He came unto His own, yung own people niya, and His own received Him not. Ang ibig sabihin, and His own rejected Him. Yun po ang ibig sabihin niya. At ito po ay hindi lang nangyari nung dumating si Jesus Christ dito. Ito po ay long history ng paulit-ulit na pag-reject ng Diyos sa mga messengers ng ating Panginoong Diyos. At nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak na primary na kanyang messenger, ayun, reject din nila. Dahil ito po ang ginawa nila for so many centuries ng existence nila, yung magpapadala ng bagong liwanag sa kanila o karagdagang liwanag sa kanila ang Diyos, nire-reject nila. And therefore, God hardened them. Akala nung iba, nun lang ginawa ng Diyos na hinarden sila. Nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo, no, ito ang resulta ng paulit-ulit nilang pagtanggi sa liwanag na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya hanggang ngayon, right? Yung spirit ng stupor o ng pagkaantok ay nasa kanila pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, hindi pa nila maunawaan. Bagamat pinag-aaralan nila yung Old Testament nila, hanggang ngayon, hindi pa rin nila maunawaan. At sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 3, kung babasahin ninyo, pag binabasa nila yung kanilang Old Testament o yung Old Testament na tinatawag nating Biblia ng mga Hudyo, pag binabasa nila yon, ang sabi po parang merong nakatalukbong na belo sa kanilang mga mata, sa kanilang muka. Siyempre, kung tatalukbungan mo yung pan mo, yung mukha mo, yung mata mo, hindi makita ng malinaw. So kahit na binabasa mo pa yung Old Testament, dahil hindi malinaw yung pagkabasa mo, hindi mo naunawaan, ganun ang metaphor na ginamit ng Apostle Paul para ilarawan sa atin na itong mga paulit-ulit na nag-reject sa katotohanan, sa mga messengers na pinapadala ng ating Panginoong Diyos, ayun, kahit na nung panahon ni Apostle Paul at kahit na po ngayon, tuwing binabasa nila ang kanilang scriptures, holy scriptures, meron pong tabing na nakatakip sa kanilang mga mata. Hindi nila maunawaan. Bakit? Dahil ito po ang resulta ng centuries of repeated rejection of the truth that God has been mercifully revealing to them. Pero tanggi sila ng tanggi. Right? Hindi po minsanan lang ito. Ito po yung resulta ng paulit-ulit na pagtanggi nila sa katotohanan. Kaya nung dumating na ang ating Panginoon Jesucristo, yung reality ng mga shadows na kanilang pinag-aaralan,
Right? Pinatigas nga naman sila ng Diyos. At pinapaniwala sila dun sa kanilang mga maling pinaniniwalaan tungkol sa Messiah. Alright, dito po sa verse 9, and David says, may their table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. May their eyes be darkened so they cannot see, and their backs be bent forever. Nakakalungkot, right, na naging karanasan po ng bayan ng Israel. Dahil po sa repeated na pagtanggi sa katotohanan, pag-reject doon sa mga messengers na pinadala ng Diyos sa kanila, dahil po dyan, pinatigas na nga naman sila ng Diyos. Binulag na sila. Yung pa sinasabi ni Isaiah, biruin nyo, 700 years before Jesus Christ was born. 700 years, hinulaan na ni Prophet Isaiah. At sabi niya, sinong naniwala sa aming report? Who has believed our message? Right? Sinugo ang mga propeta, sinugo ng Diyos para dalhin sa Israel ang mabuting balita. Although in a shadowy manner, pero dapat naunawaan nila nung panahon na yun ang tungkol sa parating na Messiah nila. Pero ang sabi, who has believed our report? Wala pong nanampalataya. Meron lang pong katiting. Less than 1% sa Israel ang nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. O nanampalataya kahit na nung panahon ng mga apostles o ng mga prophets ng ating Diyos sa Old Testament. Kakakiting lang ang nanampalataya sa kanila. Remnant lang. Yun lang latak sa Israel. Right? So, yan po, nakakatakot talaga ang pag-reject ng katotohanan. At kung dadalhin natin sa panahon natin ngayon, okay, ang Panginoon Diyos po nagpapadala ng mga dagdag na katotohanan para yung ebanghelyo niya na ipinangaral ng mga apostles po ay maunawaan natin mas malinaw. Pagka yan po ay nire-reject natin, darating po ang panahon. Ang Diyos naman, ang sabi po sa 2 Thessalonians 2, God will send them a strong delusion that they should believe a lie. Ang Diyos na mismo ang gagawa niya. Kaya napakasela na bagay yan para hindi natin pansinin. Kaya halimbawa, sa panahon natin ngayon, right, hindi lang po tayo dito sa TCI o kaya dito sa JCF o sa NCCF, hindi lang po tayo ang nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa context ng redemptive history. Marami po nagkalat. Pero anong ginagawa po? Nire-reject pa rin. Nire-reject pa rin ng bayan ng Diyos. Ipinapakita mo na yung pag-focus ng mga Kristiyano sa new birth, sa kapanganakan muli, ay out of place, out of context, sa biblical context. Hindi pa rin maniwala. Yun at yun pa rin ang fino-focus, ine-emphasize. Hindi yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. So anong gagawin ng Panginoon? He will let them believe a lie. Kaya ngayon, maraming naniniwala, kahit na yung mga tinatawag na mga evangelicals, maraming naniniwala na yung salvation ay yung new birth at saka yung sanctification. Wala na. Matigas na sila doon. Right? Pagka sinabi mo sa kanila, ano ang order of salvation mo? Maaaring yung iba, umpisahan sa election, predestination, pagkatapos sa regeneration, yung calling, justification,
Pagkatapos sanctification, glorification. Hindi naman po yan ang ban eh. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng mga tao. Ang kaligtasan po ay hindi yung new birth o yung sanctification. Hindi po yan ang kaligtasan. Yan po ang bunga ng kaligtasan. Wala pong nire-regenerate ang Diyos na hindi paligtas. At wala pong sinasanctify ang Diyos na hindi paligtas. Kaya lang po, nahirati tayo sa kamalian. Kaya yan ang nangyari. Pinatigas na nga naman ng Diyos. Alam nyo, kahit may mga Kristiyano nyo, kahit na anong paliwanag mo, hindi nila iiwan yung paniniwala. Hindi nila iiwan yung paniniwala na ang order of salvation ay kasama ang regeneration, kasama ang sanctification. Yan po ang mga benefits natin sa salvation na tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Benefits lang po ito. Na yung mga benefits, ginawa mismo ng salvation. Kaya tuloy ang nangyari, ang salvation dito ginagawa. Hindi ginawa sa cross. Hindi ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kundi dito raw ginagawa ang kaligtasan. Wala tayong magagawa. Kahit na gaanong paliwanag ang gawin po natin, kung umabot na sila doon sa sukdulan na sinasabi ng ating Panginoon na patitigasin niya dahil sa continuous rejection po, paulit-ulit na rejection ng katotohanan, patitigasin na nga naman. Alam niyo, marami akong nakakausap po, kahit na anong ebidensya po ang ibigay mo sa kanila, hindi nila talaga iiwan yung kamalian na kanilang hawak. Kahit sabihin mo pa, eto, doktrina yan ng Roman Catholic Church, wala pa rin. Wala pa rin. Itong nangyari sa Israel po, nangyayari po ngayon sa panahon natin. Kaya ang sabi po sa atin ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga Korinto, isinulat ang mga bagay na ito tungkol sa Israel as examples para po sa atin na dinatnan ng overlapping of the ages, right? Ends of the ages. Para sa ganun, matuto tayo dun sa kanilang naging mga kamalian. At wag na nating ulitin dapat yung mga kamalian na ginawa ng Israel kung bakit pinatigas ng Diyos sila sa kamalian. Kung bakit binulag sila mismo ng Diyos. Natupad sa kanila yung 2 Thessalonians chapter 2, 9 and 10. Natupad sa kanila. Because they did not love the truth that they may be saved by the truth. As anong sinabi ng Panginoon, God gave them a strong delusion that they should believe a lie. Ang gusto pong gumawa ng paraan para talagang tumigas na sila at
Pasensya na po, nagkaroon tayo ng technical problem po. Ang sabi nung ating weak daw po yung ating signal. Oo, bakit naging weak yung ating Wi-Fi? Nagkaroon po tayo ng pansamandaling pagka off the air. Yan. So, sa susunod po, ang tatalakayin natin yung engrafted branches, yung mga Gentiles na naikabit dahil may mga tinagpas na branches, walang iba kundi yung Israel. Okay? Para sa ganoon, itong mga Gentiles naman ang maikabit sa puno. Yan po pag-aaralan natin sa susunod. Pero kaya po binigyan ko ng pagdidiin natin. Lalo-lalo na po yung tungkol sa Ebanghelyo. Okay? Pagka meron siyang idadagdag na liwanag sa ating kaalaman, kailangan tatanggapin natin. Tatanggapin natin. Dahil pagka nire-reject mo na, aabot ka sa panahon na patitigasin ka na nga naman ng Diyos sa kasinungalingan. At siya na mismo ang magpapadala sa iyo ng strong delusion. Hindi lang basta delusion, kundi strong delusion para paniwalaan mo nga naman ang kasinungalingan. So, nakakatakot na sitwasyon po yan. Pero, nakakalungkot, maaaring marami na sa mga Kristiyano po ang umabot na sa ganyang katatayuan at pinatigas na talaga sila ng Diyos. Kaya kahit na anong gawin mong pagpapaliwanag sa kanila ng katotohanan, hindi na po nila tinatanggap at nananatili sila doon sa kamalian na kanilang niyakap. Okay? So, huwag nating let's take the lesson, right, of Israel para wag na nating ulitin. Ang sabi nga ng isa pong manunulat, if you do not learn the mistakes and the failures of history or in history, you are bound to repeat them. Kung hindi natin natutunan ng leksyon na binigay ng Diyos sa atin sa Israel, we are bound to repeat their mistakes. Huwag na pong mangyari sa atin ang bagay nito. Kaya atin pong tanggapin yung lessons at matutunan natin yung lessons na ibinibigay ng Diyos sa atin tungkol sa Israel. Na huwag tayong matigas. Okay? Pagka may dumating na tila bago sa'yo, pag-aralan mo. Baka ito yung added light na ibinibigay ng Diyos. Pag-aralan mo. Right? Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon, kung if you desire to know the truth, ipapahayag talaga ng Diyos sa'yo. Kaya lang nandun dapat yung desire mo. Yung desire mo na malaman mo pa ang mga kapahayagang ibibigay ng Diyos. Na mahal mo yung katotohanan. Kung hindi mo mamahalin ang katotohanan, tiyak po, re-rejectin mo yung mga ipapadala ng Diyos sa'yo, ang mga katotohanan. Through His messengers. Kung naman pong mangyari sa atin ang bagay nito. Right, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos.
Dakilang Diyos sa manaming banal na nasa mga langit, maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa kapayapaan habang kami po ay nag-aaral ng mga talatang ito sa banal na kasulatan. Bilang aral po sa amin, bilang leksyon sa karanasan ng Israel, na huwag naming maulit ang kanilang karanasan, na patuloy, paulit-ulit na pagtanggi sa katotohanan ipinapadala ninyo. Harinawa na maging mapagmahal kami sa katotohanan ng Diyos, lalo na sa katotohanan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo. Palayan niyo po mga kapatiran ko na patuloy na nakikiisa sa gawain ito, Panginoon. Hiling ko po na gantimpalaan niyo sila ng more knowledge and wisdom and more revelation from the Lord, especially tungkol po sa Ebanghelyo ng aming Panginoon sa Kristo, upang maunawaan namin ang mga malalalim na kahulugan nito. Aming pong pinalasalamatan ang gabing ito kung saan makakapagpahinga muli kami, Panginoon. May papahinga namin ang mga hapo naming katawan. Hiling po namin ang inyong pag-iingat ng muli sa amin, Panginoon, sa aming pagtulog. Bantayan niyo po kami sa inyong mga piling anghel upang mailayo kami sa anumang masama na pakana ng kaaway sa aming buhay. At sa kanyang umagahan, muli po kaming tawagin at ibangon na may taglay na malalakas na pangangatawan at mas matibay na pananalig sa inyo. Panginoon, patawad sa aming pong nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkasugpo ng pandemic ng COVID-19. Maraming salamat, Panginoon, na consistently less than 100 na po ang mga infection na itatala sa araw-araw, Panginoon. Ito na po ay patuloy ng bumaba hanggang sa tuluyan na pong mawala ang infection na ito. Maraming salamat na tinutugon nyo na ang mga panalangin namin sa loob ng mahigit na 1 taon, Panginoon. At maraming salamat sa vaccines na patuloy pong kumakalat sa buong mundo, lalo-lalo na po sa aming bansa. Maraming salamat, Panginoon, na may mga ginagamit kang mga mayayamang bansa upang bigyan ang Pilipinas ng vaccines na ito at maipagpatuloy ang programa ng vaccination, Panginoon. At magkaroon ng herd immunity. Natutuwa kami, Panginoon, na sangayon sa prediction ng aming mga health authorities, by December, magkakaroon na ng herd immunity sa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga good news na ito na nakakarating sa amin, Panginoon. Alam namin na tuloy ito hanggang sa masugpo na po ng tuluyan ang pandemic na ito. Maraming salamat, Panginoon, at hinihiling po namin na patuloy niyo kaming pangalagaan at patuloy niyo po kaming kalingain. Amin din pong tinataas sa inyo mga first responders at mga medical staff na nangunguna po sa labang ito, laban sa coronavirus. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, pagkaloob ang kanilang pangangailangan sa trabaho, gayon din ang kanilang pamilya sa araw-araw na pangangailangan nila. Maraming salamat po at aming ibinabalik muli ang walang hanggang pasasalamat sa inyo, kadakilaan, kalwalhatian, pagsamba sa tanging pangalan lang po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. Hanggang sa susunod po nating pagkikita-kita, at yan po ay sa Biyernes. Okay? At si Brother Ray Karangian po ang ating tagapagsalita sa ating worship service sa darating pong Biyernes. Isang araw lang po ang ating palilipasin. Right? At magkita-kita po tayong muli sa Biyernes. Tandaan niyo po, meron tayong preacher na magsasalita ng mensahe ng ating Panginoon, si Brother Ray. At ako ay nagagalak na may mga katuwang po tayo sa gawain ito ng pangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Pagpalain po tayong lahat ng ating butihing Diyos.